Yo, what's up mga kaibigan? Lali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga napanood nating lahat kung paano natunaw ang 20-point lead ng Lakers sa isang napaka-importanteng Game 2. Sa isang game na masasabi natin na napakaganda nga ng nilaro ng Lakers for the most part. Ang makabuo ng 20-point lead on the road against the defending champions, halos perpektong game nga ang kailangan mo dyan to pull it off. At halos perpektong game nga ang pinakita ng Lakers lalo na sa first half. Si Anthony Davis nga ay naglaro ng isa sa mga best kung hindi man ang best playoff performance niya. 32 points and 11 rebounds on 14 of 19 shooting sa field. Sa LeBron James naman ay nagtala din ng 26 points, 8 rebounds, 12 assists, 2 steals and 2 blocks on 3 of 6 shooting sa 3 points at nalimit na din ang kanyang turnovers sa dalawa lamang. Nagpakita na din si D'Angelo Russell, 23 points and 6 assists on 7 of 11 shooting sa 3 points. Si Austin Reeves nga ay 9 points lang, ngunit kailangan mo din siya bigyan ng credit sa ginawa niyang depensa kay Jamal Murray. Nagsimula nga si Murray na 3 of 16 sa field bago pumutok sa 4th quarter. Siyempre, aasahan mo nga na magkaroon pa ng more bench production, ngunit at this point ay mukhang kailangan na tanggapin ng mga fans na wala talagang bench production na makukuha ang Lakers. It's been proven in the regular season at lalo na ngayong playoffs. Ganun pa man, ito na ang best game ng Lakers na kaya nilang ipakita sa road. Almost perfect game kay AD, 7 3-pointers kay D'Lo, almost 25-point triple-double kay LeBron with less turnovers. Shutdown si Murray sa first 3 quarters, napipilitan si Jokic na pumuntos, ilimit ang offensive powerhouse Denver Nuggets sa 101 points. Si AD na din ang tumao kay Jokic at pag-usapan natin ito in detail sa isa pang video. Ang tanong ay ano pa ba ang kayang gawin ng Lakers? Ano pa ba ang dapat nilang gawin upang matalo ang Denver Nuggets? Tila ba nagkakaroon na din ng psychological effect ito sa kanila ang magkakasunod na talo? Yung tipong kahit nakakalamang sila, gumawa lamang ng 6-0 run ng Denver at nawawala ng composure nila at naglalaro na tila ba sila ang naghahabol. Lumalayo na nga sila sa kanilang game plan. Nakalimutan na nga nila hanapin si AD noong momentum na ng Denver sa second half. Ayon din kay Coach Darvin Ham ay hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin kay Jokic. At this point ay mukhang kailangan nga ng Lakers sa maglaro ng kanilang best game and at the same time ay umasa na magkaroon ng off night ang Denver Nuggets. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang adjustments na nakikita nyo na dapat pang gawin ng Lakers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Brunson. Kapag matagal ka nang nanunood ng playoffs, isang bagay na mapapansin mo ay mas maganda ang nilalaro ng mga role players sa kanilang home court at madalas naman ito magkalat sa road games. Well, ang Knicks nga ay up 2-0 ngayon laban sa Sixers. Ngunit hindi si Brunson na kanilang star ang dahilan dito, bagkus ang collective effort ng kanilang mga role players sa tulad nila Josh Hart, Hardenstein, McBride, DiVincenzo at iba pa. Si Brunson nga ay 8 of 26 sa field noong Game 1 at 8 of 29 naman noong Game 2. This can't be the case sa Game 3 na gaganapin na sa home court ng Sixers dahil tiyak nga na blowout ang aabutin nila kapag ganito ang shooting ni Brunson at hindi naging maganda ang performance sa kanilang mga role players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?